Sa buhay natin ay may mga lugar talaga na ayaw nating balikan kahit kailanman. Mapagpalang araw. Ako nga pala si Roger, isang doktor at masasabi ko na hinding-hindi na ako babalik sa baryo ng San Jose. Nais ko sa inyong isalaysay ang dahilan kung bakit hindi ko na nais pang bumalik sa liblib na baryo na iyon dahil sa mga nakakatakot na karanasan na aming sinapit. At bilang isang doktor ay naatasan kami na magsagawa ng isang medical mission sa isang liblib na baryo sa San Jose. Dahil ayon sa mga naririnig namin ay marami na ang mga nagkakasakit sa baryo na hindi natutulungan at napupuntahan. Masyado kasing malayo ang mga ospital sa kanilang lugar, kaya ito ang napili namin na makatanggap ng aming tulong na medikal. Isa ang medical mission sa pinakamasarap na gawain para sa mga aming doktor na kung saan makakapagbigay tulong kami sa mga taong kapos sa buhay. Ito na lang ang maitutulong namin sa mga ito at kahit papaano ay mabibigyan sila ng kaunting mga gamot sa abot ng aming makakaya. At dahil sa layo ng kanilang baryo ay napagpasyahan ng aming ospital na magsagawa ng 2 araw na medical mission upang masiguro na magagawa namin na matugunan ang lahat ng mga may sakit. Maliit lamang ang baryo na yon, kaya sa tingin ko ay hindi naman kami gaanong mahihirapan. 2 lang kami ng kaibigan ko na doktora na si Luke ang ipinadala sa mission na ito at 5 nurse na makakatulong namin sa pag-aasikaso ng mga tao. Inihatid ang aming medical team gamit ng isang helicopter upang hindi kami mahirapan na umakyat sa bundok. Sa bundok kasi matatagpuan ang baryo na aming pupuntahan. At nang marating namin ang baryo ay naunawaan namin kung bakit nahihirapan ang mga tao na magtungo sa mga hospital o kahit sa mga klinik. Sobrang tarik kasi ng lugar at sigurado akong mahirap ang pagbaba sa bundok. Nang dumating kami sa kanilang baryo, ay agad kami sinalubong ng pinuno ng kanilang baryo. Sobrang nagpapasalamat ito sa amin dahil sa aming pagpunta sa kanilang baryo. Parang ang kinurot ang aking puso nang makita ang sitwasyon ng mga tao sa kanilang lugar. Agad na rin kami nag-set up ng aming pagtitigilan na tolda. Pabilis din naman na nag-alok na tumulong ang mga tauhan ng pinuno ng baryo. Kaya mas maaga namin na naayos ang aming mga kagamitan na pang-medikal. Nang handa na kaming lahat, ay agad nang ipinatawag ang mga mamamayan ng baryo na may nararanasan na sakit o may mga karamdaman. At nagulat na lang kami sa dami ng tao na dumating. Hindi namin inaasahan na dudumugin kami ng mga tao sa aming unang araw. Agad na rin kaming kumilos upang umpisahan na ang pagtingin sa mga karamdaman ng tao sa baryo na ito. At halata sa mga ito ang hirap ng kanilang sitwasyon dahil ang iba sa mga ito ay malala na rin ang mga kalagayan. Kaya wala na kaming ibang nagawa kundi bigyan sila ng pansamantalang gamot. Sobrang naawa ko sa mga bata, kababaihan at matatanda na sobrang hina na ng pangangatawan. Nagbigay na rin kami sa mga ito ng vitamins upang makatulong na palakasin ang kanilang resistensya. Sobrang saya ng mga taong aming natulungan na sobrang nakakataba ng puso naming mga doktora. Sa tuwing nagkakaroon kami ng medical mission ay agad ako nga nagre-representa dahil ito na lang ang naisip ko na paraan upang makatulong sa ibang tao. Nang sumapit naman ang tanghali ay naisipan muna namin na magpahinga dahil marami na rin kaming natignan ng mga tao. Nakaramdam na rin kasi kami ng gutom sa aming mga ginagawa. Pinauwi na lang din namin muna ang ibang mga tao na nakapila upang sila ay makapagpahinga at makakain muna sa kanilang mga bahay. Binigyan muna namin sila ng mga numero upang malaman namin ang kanilang pagkakasunod-sunod. Napapainat-inat na lang ako at kaagad na uminom ng tubig. Nakakatuwa naman dahil pinadalhan kami ng pinuno ng baryo nila ng aming tanghalian. Habang kumakain kami ay hindi namin maiwasan na mapag-usapan ang mga kalagayan ng tao sa baryo na ito.
at kapansin-pansin ang pagiging mahina ng mga pangangatawan ng mga ito. Naisip namin na kung magsasagawa kami ulit ng medical mission ay ito na lang ulit ang baryo na aming pipiliin dahil sa tingin namin ay hindi sasapat ang 2 araw upang matulungan ang mga tao sa baryo. Lahat kami ay naawa sa mga tao dahil halos lahat sila ay naging mabuti ang pakikitungo sa amin. Ang nakakatuwa lang sa mga tao dito ay nagagawa pa rin nilang ngumiti sa kabila ng kanilang mga pinagdaraanan. Nakakabilib talaga ang mga ganitong klase ng tao na hindi sumusuko sa buhay kahit marami silang hinaharap na problema. Sana kahit sa simpleng gawain namin na ito ay makatulong kami sa mga tao sa baryo. Mabilis lang kami na kumain upang makabalik sa pagtingin sa mga tao. Ayaw na rin kasi namin na magsayang pa ng oras, lalo na at marami pang naghihintay sa aming tulong. Humingi na rin kami ng tulong sa mga tauhan ng tumatayong pinuno ng baryo upang tawagin na ang ibang mga tao. Ilang sandali lang ay may dumating na ulit ng mga tao at nabigla na lang kami nang makita ang iba ay may mga dala na prutas at iba pang mga pagkain. Sobrang nahiya naman kami sa mga ito dahil nag-abala pa ang mga ito na magdala ng mga pagkain. Ngunit sabi nila na masama daw ang tumanggi sa blessings, kaya agad naming tinanggap ang kanilang mga ibinibigay na pagkain. Sobrang nakakataba lang ng puso na nasisiyahan sila sa aming mga ginagawa na pagtulong. Kaya mas lalo pa kaming ginanahan sa aming ginagawa. Ngunit habang tumatagal ay nakakaramdam na rin kami ng pangangalay sa aming mga katawan dahil sa sobrang pagod. Ang isa pang kasama namin na nurse ay nakaramdam ng hilo, kaya ito ay nagpahinga muna sandali. Hindi na rin mapigilan ni Luke ang magpahayag ng kanyang pagod. Malapit na rin kasi ang pagdilim kaya sobrang napapagod na rin kami. Napatingin naman ako sa pila ng mga tao na halata mo na rin ang pagod nila. Napabuntong hininga na lang ako dahil ayoko naman sana na magpahinga na. Lalo na at marami pa ang mga taong nagtiyaga na pumila at maghintay. Kaya naman nagpasya na lang ako na pagpahingahin naman muna si Luke at ako muna ang magpapatuloy sa pag-aasikaso sa mga tao doon. Noong una ay ayaw pa akong iwan ni Luke dahil alam niya na napapagod din naman ako. Pero binigyan ko lang ito ng malaking ngiti para ipakita na ayos lang ako. Nagpatuloy lang ako sa pagtingin sa mga tao hanggang sa napansin ko naman na nag-uuwian na ang ibang mga tao sa pila. Napakunot na lang ang aking noo at agad na tinanong ang pasyente kung bakit bigla na lang nag-aalisa ng iba. Tahimik lang ito at bakas naman sa kanyang muka ang pagkataranta na parang gusto niya na ring umalis. Ilang sandali lang ay nagmamadali na itong tumayo at hindi na nagpaalam pa. Nagsalubong na lang ang aking kilay dahil sa nangyari. Hindi kasi ako makapaniwala na bigla na lang aalis ang lahat sa hindi maunawaan na dahilan. Nang mapatingin naman ako sa mga tauhan ng pinuno na tumutulong sa amin, ay nakikita ko na nagliligpit na rin agad ang mga ito. Napabuntong hininga na lang ako at ipinikit muna ang aking mata upang makapagpahinga. Sobrang sakit na rin ang aking balikat dahil sa ngalay. Nagulat na lang ako nang maramdaman ko na may humawak sa aking balikat. Agad naman akong napadilat at napatayo dahil sa gulat. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil si Luke lamang pala ang dumating. Halata din sa kanya ang gulat na makita na walang katao-tao sa paligid. Isinalaysay ko naman sa kanya ang nangyari at hindi rin siya makapaniwala. Nang matapos naman na kami sa pagliligpit ay agad na kaming inihatid sa aming tutuluyan na bahay. May kalakihan din naman ang aming tutuluyan dahil may 2 kwarto ito. Magkasama na lang kami ni Luke sa may kwarto habang ang mga nurse naman ay magkakasama sa isang kwarto. Bago malis ang mga tauhan ng pinuno ay marami silang naging bilin sa amin. Unang-una na sa kanilang bilin ay wag na wag kaming lalabas kapag lumalim na ang gabi. Ngunit kahit naman hindi nila sabihin ay hindi namin gagawin ang bagay na yon, ang paglabas ng gabi. Dahil ibubuhos na lang namin ang aming oras sa pagpapahinga.
Hindi na kami nagtanong pa kung ano ang dahilan at nagpasalamat na lang kami sa mga ito dahil sa pagtulong nila sa amin sa pag-aasikaso sa mga tao. At laking tulong kasi nila sa amin, lalo na at mas nakilala nila ang kanilang mga kabaryo. At nang makapasok na kami sa bahay, agad na kami nagtungo ni Luke sa aming kwarto, dala ang aming mga gamit. Nagpasya ako na mauuna na muna ako sa maligo upang makapagpahinga na rin dahil sa sobrang pagod. Bukas ay marami pa kaming kailangan na gamutin kaya hindi ko maiwasan na mag-alala na baka hindi namin magamot ang lahat. Gustong-gusto ko sana na manatili pa para kahit papaano isang karagdagang araw pa upang masiguro na matatapos namin na gamutin ang lahat. Nang matapos na akong maglinis ng aking katawan ay agad akong nagtungo sa aming kwarto. Ngunit imbis na magpahinga ay agad kong binasa ang mga napansin namin tungkol sa ibang mga pasyente habang nakahiga sa aking kama. Habang inaaral ko ito ay hindi ko na napansin na unti-unti na rin pala akong dinadalaw ng antok. Nagising na lang ako mga bandang 4:00 ng umaga dahil sa pagtunog ng aking alarm. Nasanay na rin kasi kami na sa ganito magising upang ihanda ang aming sarili sa panibagong araw na aming haharapin. Sabi ng iba, kapag doktor ay mabilis na yumaman. Mabilis ay nagkakamali din sila dahil hindi madali ang maging doktor. Lalo na kapag nakikita mo na namamatay ang iyong mga pasyente at may mga tao na hindi kaya magpagamot. Sobrang hirap para sa amin na wala kaming masyadong magawa para tumulong. Nagising na rin naman si Luke at agad na rin itong nag-ayos ng kanyang sarili. At nang lumabas naman kami sa aming kwarto ay nakita namin sa sala ang 3 kasama namin na nurse na tila ba hindi nakatulog. Nakakunot ang aking noo na lumapit sa kanila upang tanungin kung ano ang nangyari. Nang makita ko ng mga ito ay natataranta nila akong sinalubong at nagsimula ng lumuha. Naguguluhan naman ako bakit bigla na lang silang umiiyak. Agad ko rin na tinawag si Luke upang humingi ng tulong. At nang mapakalma namin ang mga ito ay nagsimula na nilang sabihin ang problema. Ayon kasi sa kanila, ang 2 daw nila na kasamahan ay lumabas ng bahay kaninang 12:00 ng gabi. At ang mga ito ay hindi pa rin bumabalik. Nag-aalala na sila na baka napahamak na ang mga kasamahan nila. Hindi na rin namin maiwasan ni Luke ang mag-alala sa kalagayan ng 2 at balak ko na sana na lumabas upang hanapin ang mga ito. Ngunit agad naman akong hinila ni Luke sa isang gilid at kinausap. "Huwag kang magpadalos-dalos, Roger. Hindi mo ba natatandaan ang bilin sa atin ng mga tao sa lugar na to? Hindi tayo pwedeng lumabas at hindi pa naman gaano sila katagal na nawawala." Seryosong saad ni Luke. Napabuntong hininga na lang ako at nakinig na lang sa sinabi ni Luke. Wala din naman maitutulong ang pagiging padalos-dalos namin sa mga ganitong panahon. Agad ko naman na kinuha ang aking cellphone at hiningi sa nurse ang numero ng 2 nilang kasamahan. Sinubukan ko na lang muna na tawagan ang kanilang mga numero at umaasa na sasagutin nila ang tawag. Ngunit halos ilang tawag na ako ay wala pa rin sumasagot sa kabilang linya. Sobrang kaba na rin ang aking nararamdaman, subalit hindi ko ito ipinapakita sa iba naming kasama. Si Luke naman ay pabalik-balik na naglalakad sa aking harapan na tila ba nag-iisip. Ang mga kasama naman namin na nurse ay wala pa ring tigil sa pag-iyak na mas lalo lang nakadagdag sa bigat ng sitwasyon. Paulit-ulit na lang ako na tumitingin sa bintana upang tignan kung maliwanag na ba sa labas. Hindi naman pwedeng wala kaming gawin upang hanapin ang mga ito. At kapag hindi pa rin namin sila makita ay kailangan na naming humingi ng tulong sa iba. Mas marami ang naghahanap, mas mabilis namin silang makikita. At sana ay ayos lang ang 2 na ito. Ilang oras pa kaming naghintay na tuluyang magliwanag. At hanggang ngayon ay hindi pa rin namin nakokontak ang 2 at hindi pa rin bumabalik. Nag-ayos muna kami ng aming mga sarili upang sabay-sabay na kaming maghanap sa 2.
At nang makalabas na kami sa bahay ay halos kasabay lang din namin na lumabas ang ibang mga tao. Napakunot na lang ang noo ko nang mapansin na tila may pag-aalala sa mukha ng mga ito na tumitingin sa paligid. At nag-umpisa na rin kami magtanong-tanong kung may nakakita ba sa mga kasama namin na dalawang nurse. Ngunit halos lahat naman sila ay tila umiiwas sa aming mga tanong na parang natatakot na makialam. Nagtataka ako tuloy dahil kahapon lang ay sobrang malapit ang mga tao sa amin. Tila ba nagbago ang kanilang pakikitungo sa amin. Kaya wala naman kami nagawa kung hindi kumilos na lang at hanapin ang dalawa. At mukha namang wala din kasing balak na tumulong sa amin ang mga tao sa baryo. Isinigaw na namin ang pangalan ng dalawa dahil baka nasa paligid lang ang mga ito. Nagpatuloy na lang kami sa paglalakad at nakarating na lang kami sa isang ilog. Naghiwa-hiwalay naman muna kami ng sandali upang mas mapadali ang aming paghahanap sa dalawa. Kailangan kasi namin sila na makita agad dahil ilang oras na lang ay magsisimula na ang medical mission. Magkasama naman kami ng aking kaibigan na si Luke na naghahanap sa tabing ilog nang bigla naming narinig ang sigaw ng isa naming kasama. Nagkatinginan na lang kami ni Luke at agad na dumiretso sa lugar kung saan namin narinig ang sigaw nila. At doon ay nalaman namin ang dahilan sa pagsigaw ng aming kasama. Napatakip na lang kami ng aming ilong at bibig dahil sa gulat na aming nakita. Hindi naman kami makapaniwala na ang hinahanap namin na dalawang nurse ay makikita namin na wala ng buhay. At hindi lang sila basta-basta pinatay dahil sa malupit na sinapit ng dalawa. Napaiwas na lang ako ng tingin dahil hindi ko kaya na makita na wakwak ang tiyan ng mga ito at nakalabas pa ang mga laman loob. Sobrang naawa ako sa kanilang sinapit at hindi namin alam kung sino o ano ba ang may gawa ng ganito. Hindi makatao ang nangyari sa kanilang mga katawan. Ilang sandali lang din ay dumating na ang ibang tao sa baryo at hindi rin makapaniwala sa nangyari. Agad nga lumapit sa akin ang pinuno ng baryo at agad na tinanong kung bakit may lumabas sa amin ng bahay. Naguguluhan naman ako sa sinabi nito dahil tila may kinalaman ang kanilang bilin sa pagkamatay ng aming mga kasama. Halata sa kanila ang pagkadismaya dahil hindi kami sumunod sa kanilang utos. Si Luke naman ay abala na kausapin ang iba pang nurse na aming kasama at tinanong kung bakit lumabas ang dalawa. Hindi naman nakasagot ang mga ito dahil na rin siguro sa pagkabigla sa mga nangyari. Hindi ko naman maiwasan na sisihin ang aking sarili kung saan ay mas mahigpit ako ay baka hindi nangyari ang mga ganitong bagay. Napahawak na lang ako sa aking sentido dahil sa bigat ng aming problema na hinaharap. Hindi ko alam kung makakaya pa ba ng aking mga kasama ang ipagpatuloy ang aming medical mission. Ilang sandali lang ay dumating na rin ang mga pulis upang imbestigahan ang nangyaring pagkamatay ng aming mga kasama. Ngunit tila hindi nga bago sa mga pulis ang mga nagaganap dahil sa kanilang mga binitawan na salita. Ang malas naman ng mga babae na to. Naging biktima ng mga aswang. Kala ko ba'y natigil na yung pag-atake ng mga aswang sa inyong baryo? Wika ng isang pulis. Nagkatinginan naman kami ni Luke dahil sa sinabi ng mga ito. Napabuntong hininga na lang ako. At pati ang pinuno ng baryo at hinila ako palayo upang kausapin. At doon sinabi nito ang sitwasyon ng kanilang baryo at tungkol sa pag-atake ng mga aswang. Natatawa na lang ako sa sinabi nito dahil akala ko talaga ay binibiro lang nila kami dahil baguhan lang kami sa kanilang baryo. Ngunit sobrang seryoso lang talaga ng mukha ng lalaki at tila hindi nagbibiro sa kanyang mga sinasabi. Napatulala na lang ako at habang bumabalik sa tabi ni Luke, napilit naman akong tinatanong kung ano ang aking nalaman. Hindi naman agad ako makausap ni Luke dahil sa aking gulat. Kinakailangan niya pa raw ako. Natapikin sa aking balikat ng ilang ulit. Nang umalis na rin ang mga pulis, ay agad kong kinausap si Luke upang sabihin ang aking mga nalaman.
Pareho lang kami ng naging reaksyon at hindi makapaniwala sa aming nalaman. Ngunit napagtanto niya naman na nagsasabi ako ng totoo dahil hindi naman ako ang tipo ng tao na gagawa ng biro sa ganitong sitwasyon, lalo na kung may mga namatay na tao. Hindi tuloy namin alam kung ano ba ang dapat namin gawin na maging reaksyon sa mga aming nalaman. Hindi ko rin alam kung magagawa ba namin ng maayos ang aming trabaho, lalo na at may gumugulo sa aming isip. Nagpasya na rin kaming dalawa na hindi na lang sabihin sa mga kasama naming nurse ang tungkol sa mga kwento ng mga aswang. Ayaw kasi namin na makadagdag pa sa kanilang takot at lalo na dahil sa nakita nilang sinapit ng kanilang mga kapwa nurse. Paano sobrang bigat nga sa aming loob na maglihim tungkol sa aming nalalaman. Naglakad na lang kami pabalik sa pwesto kung saan ginaganap kahapon ang medical mission at naabutan na rin namin na marami na ang naghihintay para sa aming serbisyo. At kahit nga nakakaramdam ako ng lungkot, pati ang mga kasama kong nurse ay nagawa pa rin nila na isipin ang kalagayan ng mga tao sa baryo. Samantalang ako naman ay hindi mawala sa aking isip ang tungkol sa aking mga nalaman tungkol sa mga aswang. Hindi ko na tuloy magawang umiti dahil napapaisip ako kung sino sa mga tao na nasa paligid namin ang aswang. Maya-maya pa may isang babae ang aking naging pasyente. Mukha naman itong malakas at walang sakit, kaya hindi ko maunawaan kung bakit nagtiyaga pa itong pumila. Sinabi ko naman sa kanya na maayos naman ang kanyang kalagayan, kaya naisipan ko na lang na bigyan ito ng bitamina. Ngunit tila ayaw pa rin na umalis ng babae sa upuan at meron pa itong kakaibang ngisi sa kanyang labi. Napakunot na lang ang aking noo at hindi maunawaan ang kanyang nais. Nagulat na lang ako nang bigla nitong hinawakan ang aking braso. Pilit ko binabawi ang aking braso pero ramdam ko ang higpit ng pagkakahawak sa akin ng babae. Mukhang malusog ang isang ito. Bakit hindi ka lumabas mamayang gabi? Mag-iingat kayo. Baka kayo na ang susunod. Bulong sa akin ng babae. At para namang kinilabutan ako sa kanyang sinabi at nakaramdam ng takot. Sa huli ay binitawan na rin ako ng babae. Tumayo na rin ito at balak na umalis, subalit hindi pa rin mawala-wala ang nakakalokong ngisi sa kanyang labi. Hindi ko na nga maalis sa kanya ang aking tingin at ngayon lang din ako nakaramdam ng ganitong kaba. Sa tingin ko ay may alam ang babae na iyon sa nangyayaring patayan sa baryo na ito. Naisip ko rin na baka ito ay isang aswang at nakikipagsalamuha lang sa mga tao upang ikubli ang kanyang totoong katauhan. Nabalik na lang ako sa realidad nang tapikin ako ni Luke sa aking balikat. Agad ako nitong tinanong kung ayos lang ba ako dahil grabe daw ang aking pamumutla. Pilit ko na lang nang umiti at bumalik na lang sa aking ginagawa. Ngunit kahit na anong gawin ko ay hindi mawala sa isip ko ang sinabi ng babae. Paano kung ito talaga ang pumatay sa aming mga kasama at ayaw na sana namin na magtagal pa sa baryo na ito, lalo na dahil sa pagkamatay ng aming kasama. Hindi ko alam kung nanaisin ko pa ba na bumalik kami sa baryo na ito. Subalit nang mapatingin ako ulit sa mga tao na nagtitiis na pumila para lang makakuha ng gamot, ay parang nilukot ang aking puso dahil sa sobrang awa sa mga ito. Naisip ko naman na kung mamamatay lang kami dito ay matitigil na ang pagtulong namin sa ibang tao. Kaya desidido na ako na bumalik sa ospital. Hindi ko na kaya na magpalipas pa ng isang panggabi sa baryo na ito, lalo na sa natanggap kong pagpabanta mula sa hindi ko kakilala na babae. Mabilis naman na lumipas ang oras, ngunit tila hindi pa nakakalahati ang aming natitignan ng mga tao. Halos hindi na rin nga kami kumain upang matapos lang ang aming ginagawa. Sobrang nasasabik na ako na bumalik at sinabi ko nga sa aking mga kasama na tatapusin na namin ang medical mission pagsapit ng alas 5 ng hapon. Hindi na kami magpapaabot pa dito ng gabi upang makasigurado sa kaligtasan naming lahat. Ngunit alas 2 ng hapon ay bigla na lang tumunog ang aking cellphone. Napakunot ang aking noo dahil wala naman akong inaasahan na tawag.
Agad naman akong umalis muna sandali upang sagutin ang tawag na mula pa sa ospital. Sinagot ko ito at agad na napatigil na lang sa ibinalita sa akin ng tao na nasa kabilang linya. Napanganga na lang ako at hindi makapaniwala dahil sa aking narinig. Binaba ko na ang tawag at bumalik na ako sa aking pwesto. Hindi ako makapaniwala na mananatili pa rin kami sa baryo na ito. Dahil ang susundo sa amin na helicopter ay gamit pa para sa ibang misyon. At nalaman na rin nila ang nangyari sa dalawa namin na nurse. Kaya pinipilit nila kami na manatili muna ng isa pang araw. Ayon kasi sa kanila ay baka magkaroon pa ang mga pulis ng katanungan tungkol sa pagkamatay ng dalawa naming kasama. Pilit akong tumanggi dahil ayaw ko talagang magtagal pa sa baryo na ito. Pero buo na raw ang desisyon ng mga nasa taas na manatili pa kami sa baryo ng isang araw. Naikuyom ko na lang ang aking isang kamao habang patuloy na nagtatrabaho. Kung ako ang tatanungin ay gusto ko pa talaga na manatili sa lugar, subalit nagbago na talaga ang sitwasyon dahil maaaring malagay na naman kami sa panganib. Agad naman akong nilapitan ni Luke at tinanong kung ano ang nangyari. Mukhang nahalata ata ako nito na pagiging balisa, kaya agad ako nitong kinausap. At dahil sa dami ng nangyari ay sinabi ko na sa kanya ang sinabi ng hospital. Halata rin na nagulat ito sa aking sinabi dahil inakala din niya na makakabalik na kami. Napailing na lang ito at napabulong na lang na nakipag-usap sa akin na halata mo ang pagkabanas nito sa desisyon ng hospital. Napabuntong hininga na lang ako at pilit na pinakalma ang aking kaibigan. Kahit sino naman ay matatakot kung may lumitaw na halimaw na nagtatago sa dilim at anumang oras ay maaaring umatake. Hindi kami nasanay sa mga ganitong klaseng pangyayari. At ngayon namatayan pa kami ng mga kasama. Matapos namin na mag-usap ay bumalik na lang kami sa pagtingin sa iba pang mga natitirang tao. Ewan ko ba pero nawawala ang nararamdaman kong takot sa tuwing makakarinig ako ng pasasalamat mula sa aming mga natutulungan. At kahit anuman na ang aming gusto ay masusunod pa rin ang mga nakatataas sa aming ospital. Kaya wala kaming pagpipilian kundi ang manatili pa sa baryo na ito. Nagpatuloy na lang kami na tumulong sa mga tao sa abot ng aming makakaya. At sa paglipas ng oras ay nagawa naman namin na matapos ang lahat ng tao na nasa pila. Napahikab na lang din ako dahil sa pagod na aming nararamdaman at kasama na rin ang kaba. Malapit na rin kasi na magdilim kaya halos natataranta na ang lahat ng tao sa paligid. Matapos namin na magligpit ng mga gamit ay agad naming ipinaalam na mananatili pa kami ng isang araw. Mabuti na lang din at pumayag ang pinuno ng baryo at tinulungan na rin kami sa pagbubuhat ng iba pa naming mga gamit. At habang naglalakad kami ay paulit-ulit niya kami binabalaan na wag lalabas kahit na anong mangyari. Sinabi din ito na mas magpapanatag kami kapag nagsaboy kami ng asin sa labas ng bahay. Isa kasi ito sa paniniwala ng mga tao sa baryo nila na mabisa ito na pangontra sa mga aswang. Napatango na lang kaming lahat sa bili nito at nagpasalamat sa kanilang mga naitulong. Naiwan na nga lang kami ng aking mga kasama dahil kailangan na rin nila na bumalik sa kanilang mga bahay. Habang kami naman ay tahimik lang na nasa sala at hindi makapaniwala na kailangan pa rin namin na manatili sa lugar na ito. Napatayo na lang ako at napunta sa kusina upang kumuha ng asin. Wala namang masama kung susundin namin ang sinabi ng mga taga-baryo. At nang makakuha nga ako ng asin, ay agad kong binuksan ang bintana at nagsaboy ng asin. Ngunit nang isasara ko na sana ang bintana, ay nakita ko sa labas ang isang pamilyar na babae. Napatigil na lang ako dahil hindi ako maaaring magkamali. Dahil ito ang babaeng nagbanta sa akin kanina. At dahil sa aking takot ay mabilis kong isinara ang bintana. Dinig na dinig ko ang malalakas na tawa ng babae. Pati ang mga kasama ko nga ay naririnig ito. Nagsimula na tuloy kaming lahat na matakot. At kahit natatakot ay binuksan ko ang pinto
upang magsaboy sana ng asin, subalit nakita ko na nakatayo ang babae sa harap ng pinto. Mabilis kong sinara ang pinto at natataranta na lumapit sa aking mga kasama at sinabi na may umaaligid sa aming tinutuluyan. Nagkatapon-tapon na ang mga nasa loob na hawak ko na asin dahil sa panginginig ng aking kamay. Pinakalma naman ako ni Luke at ito naman ang sumilip sa bintana. Napailing na lang ito at sinabi na wala naman siyang nakita na ibang tao sa labas. Napakunot naman ang aking noo at hindi makapaniwala dahil hindi ako maaaring magkamali. Kanina lang ay nakatayo ang babae sa harap ng pinto. At dahil hindi sila makapaniwala sa aking sinabi, ay pumunta sa pinto ang isa kong kasama namin na nurse. Maluwag niyang binuksan ang pinto at wala kaming nakita na tao sa labas. Ngunit nagulat na lang kami nang biglang sumulpot ang babae sa likod ng aming kasama. At higit pa doon ay bigla na lang itong nagbago ng anyo na parang isang halimaw. Bago pa namin mabala ng aming kasama ay nasa pinto na at nahila na ito ng aswang. Nagmamadali naman kami kumilos ni Duke upang isara ang pinto. Nagtulungan na rin kami na iharang sa pinto ang mesa, bagay upang hindi ito makapasok sa loob. Sobrang natataranta na kami sa mga nagaganap dahil dinig na dinig namin ang sigaw ng aming kasama na nakuha ng aswang. Agad naman akong napasilip sa bintana upang tignan kung buhay pa ito. Subalit, nasaksihan ko na lang kung papaano ito lapain ng aswang. Hindi ko na kinaya pa at naduwal na lang ako sa pagkain ng aswang sa laman loob ng babae. Napaupo na lang ako sa may sahig dahil sa takot na baka hindi na kami aabutan pa ng umaga. Samantala si Luke naman ay nananatili lang nakalmado at ang dalawa pa namin na kasama ay pinupuntahan niya sa kanilang mga kwarto. Naiwan na lang kaming dalawa ni Luke at nag-iisip ng magandang plano kung papaano kami aabutan ng umaga. Ayon kay Luke ay hindi naman namin kailangan na labanan ang aswang at kailangan lang namin ay makaligtas hanggang sa sumapit ang umaga. Pagtingin ko sa bintana upang alamin na ang mga galaw ng aswang, imbis na paghinaan ako ng loob ay tumayo ako upang tulungan si Luke. Nakatingin lang kami sa bintana at nakita namin na tumigil na ang aswang sa pag-atake. Kaya agad naman na muna namin na hinila ang sofa at binuksan ng kaunti ang pinto upang magsaboy ng asina. Nang susugod na sa pwesto namin ng aswang ay agad itong napaurong na makita ang asin. Ngunit hindi naman mawala-wala sa labi nito ang nakakalokong ngiti at parang may pinaplano na masama. Bigla ko namang naalala na may isa pa palang bintana sa kusina. Mabilis naman akong kumilos, dala ang asin at tumakbo sa kusina. Si Luke naman ay abala sa pagharang ng mga gamit sa pinto. Nakahinga naman ako ng maluwag at naunahan ko ang aswang, kaya nakapagsaboy na ako ng asin sa may bintana. Nang dumating na ito ay bakas sa kanya ang inis at tila hindi makapaniwala na nabasa ko ang kanyang kilos. Padabog nitong sinuntok ang bintana dahilan para tumalsik sa kanyang katawan ang butil ng asina. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang ininda niya ang pagtama ng asina sa kanyang balat. Ibig sabihin lang talaga nito na epektibo ang asina na panlaban sa mga aswang. Napangiti na lang ako at hindi nagdalawang isip na sabuyan ito ng asina sa kanyang muka. Malakas itong napaangil at napalayo sa bintana. At ng mga oras na iyon ay sa tingin ko ay makakaligtas kami sa gabi. Ngunit kahit anong mangyari ay hinding-hindi na ako kailanman babalik sa liblib na baryo ng San Jose. Hindi ko na lang masyadong binigyan ng oras ito at bumalik na lang sa sala upang makapagpahinga habang hinihintay namin na sumapit ang umaga. Hindi ko na nga napansin na nakatulog na pala ako sa sahig at nagising na lang ako sa tapik nila Luke at nakangiti na lang ito at sinabi na nagtagumpay kaming makaligtas sa atake ng aswang. Sa paglabas namin ay lumabas na rin ang mga mamamayan ng baryo at sinalubong kami ng bangkay ng aming kasama. Nakakalungkot lang na 3 sa mga kasama namin ang namatay dahil sa aswang.
at muli na namang dumating ang mga pulis at agad naming isinalaysay ang aming nasaksihan. Ilang oras lang din ay dumating na ang magsusundo sa amin na helikopter. Nagmamadali na lang kaming lahat na sumakay dito at hindi na muling lumingon pa sa baryo ng San Jose. Hinding-hindi ko makakalimutan ang nakakatakot na karanasan namin sa baryo. Maraming salamat ho, Mr. Narrator, sa pagtanggap ng aking istorya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Hanggang sa muli.